Yo, what up guys? Another day, another Gala Flex Serie content. Ngayon, nandito tayo sa Bohol League Clan. Grabe, welcome to Bohol League Clan. Established since April 27, 2016. Napakatagal na. Meron sila ditong 84 win streak guys, grabe. Ang leader nila dito ay si OPK Light. So yan, shoutout sa Bohol League Clan. At nagulat ako dito guys pag open ko ng account kanina. Kakastart pa lang ng Classic War nila, tapos na agad yung war. Wala pang isang oras or parang wala pa atang 30 minutes to, tapos na agad. So ayun, nagchat ako dito, grabe, tapos na agad. Nag-flag kasi ako, pag start kanina nung war nila, nag-flag ako netong number 25. Ang gamit ko dito ay Town Hall 15 lang. Tapos parang after 10 or 15 minutes, pag open ko ulit, wala na guys. Inubos na agad nila yung mga bases dito ng kalaban. Shoutout din sa kalaban ng Bohol League. Etong Menseng Clan. Philippines din sila. Mga Pinoy din. So shoutout dito. Kay Boss K, yung leader ng Menseng. Pinoy din pala kalaban dito guys. Grabe, inubos na nila. Ayan, kung makikita nyo dito, 23 hours and 21 minutes remaining pa yung battle day. Tapos sabi ko nga, Arbor na lang tong 25 at aatakihin natin. Ano pa nga bang gagawin natin dito guys? Inubos na nila. Tinira lang nila tong finlag ko kanina. So babanatan na rin natin tong number 25. Town Hall 16 to. Ang gamit natin dito ay Town Hall 15. Nagready ako dito ng Blizzard Lava Loons. Bali, isang attack lang yung gagawin natin and then, mga kasunod na ipapakita ko na ay mga attacks nila dito. Okay, pwede na to. Banatan na natin. Tignan natin kung meron pa akong kung may asim pa tayo using Blizzard Lava Loons. Ay, may butas pala dito. Hindi ko may butas pala yung base niya. Sige, ang gagawin ko dito, baka mamaya may furnace yung CC niya. Magdadrop ako ng archer sa taas para sigurado. So, mag-start muna ako dito ng archer sa taas. Tapos Lava Hound. Lava Hound and Battle Blimp. Tapos mag-i-inv agad tayo dito. Ayun, Super Dragon. Rage natin. Bustong gitnang to sa sa Blizzard. Parang hindi ko pa ata makukuha yung isang multi-IT Hindi ata nila abot. Oo nga, hindi nila abot. Pero sige, goods lang yan. Then drop natin si Queen dito. Hey, Super Dragon. Boy pa pala. Boss, kumalma ka lang. Ang dami nilang active players dito. Ang daming online. Pag online ko ngayon, nakita ko parang nasa 10 ata yung online sa kanila. So, napaka-active nitong clan na to. Mamatay ba yung queen ko dito? Hindi. Boy pa siya. Kaya lang, hindi ko kasi alam kung saan siya pupunta, kung kakanan or kakaliwa. Wait natin ng konti. Ay, kumanan. Sige. Gagawin ko, dito ako mag Baby Dragon. Si King dito, Super Wall Breaker. And then, gamitin ko na nga ability niya para lumbas yung Healer Puppet. Drop tayo ng isang HH dito. Saan kaya ako maglalava nun? Sa kabila. Dito tayo sa kabila. Drop na natin si RC dito. Gamitin ko yung free spell tapos yung Earthquake Boots ni King. Tapos dito drop na natin yung Lava Loons. Ito yung pinaka-paboritong strat dati guys Kung hindi pa uso yung mga Root Rider, mga ganon. Ito talaga yung ginagamit ko. Parang ngayon ko na lang ulit siya gagamitin. Kumalma kayo. Gamitin natin yung Eternal Tomb Healing Tomb. Haste tayo dito. Freeze natin yung Town Hall. Trap natin the rest ng mga lava balloons dito. Freeze natin tong scatter shot. Hindi na freeze yung defending queen pero wasak na. So yun, makukuha natin. So hindi ko mapaflex lahat ng mga attacks nila dito. Kasi ang dami nun 50 versus 50 to. So pipili lang tayo ng mga attacks na i-flex natin sa kanila from Town Hall 18 and then pababa. So tara, samahan niyo ako mag-flex ng mga attacks nila. Ayan, napachat nga ako dito. Sabi ko, grabe, tapos na agad. Kasi nagulat nga ako pagbukas ko ng account ko dito na Town Hall 15. Tapos na agad yung war. Tapos sabi nila dito, ganyan po war namin dito, boss. Wala pang 1 hour, tapos na. So ayun, hanap tayo ng ipe-flex nating attack dito. Okay, mag-start tayo dito sa number 1 nila. Si Ghost. So panoorin natin dito yung attack na gagamitin ni Ghost. Mukhang Fireball Meteor Golem ata to. Oo nga. Si Ghost from Bohol League. So nag-start siya dito ng 1 inv and then simple fireball sa Fire Splitter. Nice.
Pang setup ng funnel. Sige, tingnan natin ang diskarte dito ni Ghost. And then pinul niya na si Warden dito gamit yung Queen pababa. Okay. Troop launcher yung gamit niya. Si Queen ay naka-action figure and magic mirror. Uy, may revenge tower. Pero sige. And then dinrap niya na rin si RC dito. And then si BK sa may bandang baba, pangkat o counter funnel. Super Dragon yung laman ng CC dito. Guys, mga Pinoy din yung kalaban namin dito sa war na to. So shoutout dito sa Menseng Clan. Nagkataon pa na Pinoy din yung kalaban. Grabe, sobrang healthy pa ng mga meteor golems niya dito saka heroes. And then ang ganda ng flow ng troops niya. Solid yung pating. Okay, gumamit siya ng overgrowth spell dun sa may back end, sa may fire splitter and poison spell tower. And then nagpop na rin siya ng rocket spear dito. Medyo hihiwalay ata si RC. Hindi, sumama, matalino yung RC niya. Sumama sa gitna. Nice. Okay, nag-drop siya doon ng totem spell pang distract sa defending MP. Ang dami niya pang spell support dito at meron pa siyang Queen's ability. Okay, ginamit niya na yung action figure magic mirror and ayun na, puro cleanups na lang to. Nice, nice hit by Ghost. Okay, gumamit siya ng ice block para mabuhay pa yung RC dito. For fun lang. Ang cute oh. Parang picture muna. Kaya lang matategi si RC, nakalaki yung X-bow. So si Queen na ang tatapos dito. Si Queen sa kaming mga meteor golems. Ay, may defending king pa. Ako, matatraffic pa siya dito. Wala pa siyang headhunter. Okay. Pero sige, kuha na to. Fast forward na natin. So nice hit, nice attack by Ghost. Good start. Dito naman tayo sa number 3. Ang umatak dito ay si OPK Wayona 2. So gagamit siya dito ng mass meteor golems with mass totem spells. Uy, nag-start siya dito ng giant arrow sa 6 o'clock. Pang trigger ng double invis spell tower. Nice. And then mass meteor golems dito. Si King pang counter funnel. And then log launcher yung gamit niya. Okay, totem spell pang support. Nauuso talaga tong ganitong strat, guys. Sobrang dali lang niya gamitin. Para siyang yung ano dati. Naalala nyo nung parang mga Town Hall 13 na yung Yeti, yung spam Yeti witches, tapos or spam Yeti na may super archers. Tapos ang pang-distract ay skeleton spells, di ba? So parang ganitong approach lang din tong mass meteor golems with totem spells. Actually, mas madali pa nga i-execute to. Kasi mas masarap ipan-distract yung totem spell eh. Okay, may dala siya ditong overgrowth spell. Ginamit niya muna dito sa may speeder. And then magkakaroon na siya ng access dito sa Town Hall. Kaya lang, nagre-recharge. Meron na ulit INB. Pero mukhang hindi naman, okay. Hindi magiging problema dahil sobrang dami niya pang meteor golems dito. Grabe, sobrang kunat. Sobrang laki kasi ng hit points ng meteor golems, guys eh. Tapos sobrang sakit ng damage. So kung gusto nyong gayahin yung ganitong strat, try nyo sa Classic War, guys. Sobrang, kita nyo naman, parang wala atang namatay na meteor golems dito kay Wayona. Buhay na buhay pa yung 4 na heroes niya. Walang nategi. Grabe. So nice attack from OPK Wayona. Wayona or Wayona? Nice hit, nice hit. Okay, Town Hall 18 attack pa rin tayo. Dito naman tayo sa number 7. At ang attacker dito ay si King John Paul. Ang strat na gamit niya dito ay mukhang RC Walkroot Rider Valkyrie Smash. Uy, may giant arrow yung Queen. And then si Warden, wala siyang Eternal Tomb. Naka-Rage Gem and Healing Tomb. Sige, tignan natin kung anong plano dito ni John Paul. Okay, nag-start siya ng RC Walk dito sa may bandang taas. 12 o'clock. So mukhang gusto niyang kunin yung Revenge Tower compartment. Sige. Nice. Naka-single cycle siya dito. Kaya lang medyo lagpas na ng kalahati yung buhay ng RC. Kailangan niya mag-ingat dito. Nice. Ang dami niya pang invis. 5 invis pa. Tignan natin kung magdo-double cycle ba siya dito or okay, naka-double cycle na. Nice. Unti-unting nagre-regen yung HP ni RC dito kasi dahil dun sa Electro Boots. Okay, na-advance niya na yung Invi dito para makuha yung Monolith. Meron pa siyang isang Invi, gagamitin niya ba? Okay, nice Invi. Ginamit niya pa.
Makukuha rin yung Super Wizard Tower ng DPS ng Electro Boots bago niya i-recall. Nice! Nice! Beautiful RC walk. So, ang ganda na na-clear doon ni RC. Yung buong compartment sa may 12 o'clock. And then, okay, gumamit siya ng Giant Arrow dito sa may right side. Ice Golem to tank. And then, Root Rider Valkyries dito sa may bandang 2 o'clock. Okay, Super Dragon pa rin yung laman ng CC dito. And then, ayan, papunta siya dito sa Town Hall part. Meron siyang dalawang Overgrowth spell. Si King ay naka Earthquake Boots and Spiky Ball. So malamang kasama si King dito sa loob. Tama ba? Nandito si King? Ay hindi, wala. Nandito sa may bandang baba. Nasa may defending Queen. Okay, nag-drop siya doon ng Headhunter para masuportahan. And then nag-pop na siya dito ng Earthquake Boots, Spiky Ball kay King. Gumamit na rin siya ng Healing Tomb. At nandito na sa Town Hall Park yung kanyang mga troops. Nice, ang ganda ng flow. Ganda rin ng patting. Grabe, sobrang dami nung punong-puno yung buhay ng mga troops niya dito. Parang hindi nababawasan, guys. So again, sa mga ganitong klase ng attack strategy, sa smash attacks, as much as possible, mas maganda pag dikit-dikit talaga sila lahat. Lalo na pag merong mga healers. At importante talaga dito yung healers na maprotektahan kasi sila yung pinaka nagbibigay ng sustain sa mga troops mo. So ayun, grabe wasak. Pwede pa pang next attack tong mga natirang troops and heroes ni John Paul dito. Nice hit. So ayun, may picture taking pa. Nag-stop dance muna. So kakain daw muna sila. Nice, nice, nice. Beautiful attack by King John Paul using RC Walk. Root Rider Valkyrie Smash. GG's. Dami po. Kapal. Kapal pa nung HP. Okay, Town Hall 18 attacks pa rin. Marami kasi silang Town Hall 18 dito, guys. So si Paradox. At gagamit siya dito ng Fireball Meteor Golem din. Sige. Ito talaga yung number ones na strat ngayon, guys. Especially sa Town Hall 18. Ito, pinakamadaling gamitin. Pinakamataas ang chance na maka 3 star. So, nasa meta talaga tayo ngayon ng Meteor Golems. So, naalala nyo nung Town Hall 17, ang meta talaga nun ay Root Riders, diba? Majority ng mga attacks ay puro Root Riders and Dragons. Pero mas marami talaga yung gumagamit ng Root Riders. So, ngayon, nasa era na tayo ng Meteor Golems, guys. May mga gumagamit pa rin naman ng Root Riders, pero majority na nakikita kong players ngayon, puro Meteor Golems na yung ginagamit. So ayan, panoorin natin si Paradox dito. Dito siya nag-start ng Warden sa may left side. Okay, mag-Warden walk muna siya. Hindi ko alam kung saan siya magpa-fireball. Baka dito, yung may Invispell Tower. Kasi sobrang juicy ng dito, ng value ng fireball sa gitna. Pag tinamaan yan, talagang jackpot. Very satisfying. Naka-single target yung mga Inferno Towers dito ni Odra. Sige. Gumamit siya dito ng Ice Block para hindi gumalaw yung Warden. Okay, 1, 2, 3, 4 invis and then fireball sa... Oy! Saan tumama? Naku, mukhang nagkamali siya ng fireball doon. Hindi ko napansin kung saan tumama, guys. Pero, sige, panoorin natin yung ginawa niya dito. Nagkamali pala siya ng fireball pero na 3-star niya pa rin. Grabe nga yun. And then log launcher dito sa may 6 o'clock. Nandito rin si RC and BK. Ang ganda ng skin, guys. Ayan, And then gumamit siya ng overgrowth spell dun sa may monolith part and spitter. Yung kabilang spitter naman dito ay nakaharap sa kabila. So walang problema. At meron pa siyang mga spell support dito. Kompleto. Meron pa siyang 3 hero abilities. Hindi ko napansin kung saan tumama yung fireball niya. Kasi dito, parang wala, hindi ko alam, parang isang building lang ata yung tinamaan. Grabe naman si Paradox. Nag-fail na yung fireball niya, pero na 3-star niya pa rin. Super Dragon pa rin yung laman ng season nila dito, ng kalaban. And then nag-pop na siya ng Rocket Spear dito kay RC. Si BK nasa may right side. Nag-clear ng mga trash buildings doon. And then, ayun na nga. Sobrang dami pang Meteor Golems dito. And meron pa mga Yetis. Laman ata yun ng kanyang log launcher. So ayun, wasak ang base dito ni Odra. Nice hit from Paradox. Okay, dito naman tayo, Town Hall 17. So eto, si The Destroyer. The Destroyer using RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Ayan. So Root Rider ang gamit dito ni The Destroyer. At ang atakihin niyang base ay Town Hall 17. Town Hall 17 din siya. So ayan. Ito talaga yung pinaka top 1 na strategy, guys, nung Town Hall 17 days talaga. Last year, etong strat na ito yung nasa pinakatuktok talaga.
RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. So kung Town Hall 17 na kayo, eto talaga pag-practicean nyo guys kasi talagang eto yung isa sa pinakamaganda. Pero ngayon lalo na gumanda kasi yung Town Hall 17 ngayon, may access na rin kayo sa Meteor Golems. So pwede nyo na rin umpisahan yung journey nyo doon. And then eto kasing Root Rider Valkyrie Strat, magkakaroon naman na kayo agad ng Root Rider sa Town Hall 15. So sa Town Hall 15 pa lang pwede nyo na umpisahan yung journey ng Root Riders nyo. So ito yung isa sa eto talaga yung pinakamagandang strat. Especially sa Town Hall 15. So ayan. Napakaganda ng value makukuha dito ng RC Walk ni The Destroyer. And then recall out niya na si RC. Okay. And then Giant Arrow sa may left side. Root Riders. Okay, si Queen ay pang counter funnel. Para talagang pumasok sa gitna. Papuntang gitna yung mga Root Riders niya dito. Sige, Troop Launcher ang kanyang siege machine. Si King, dinrap niya na rin sa tabi ni Queen pang counter funnel. And then si RC, ni-recall back na niya dito. Rage Spell, Tower activated. Kaya lang nasa kabila yung Speeder. So walang naka-Rage Spell doon. Parang nasayang yung Poison Spell Tower dito ni Trunks. Yung base ni Trunks. Nasa opposite side yung Fire Speeder. And then nag-overgrowth muna siya dito sa Town Hall. Grabe, sobrang daming troops dito sa gitna guys. And then yung healers, boy na boy pa. Sobrang daming healers. Saan galing yun? Okay, meron kasing healers yung ano niya, yung Queen. Naka-healer puppet and giant arrow. So sobrang daming healers. Grabing sustain ang ibibigay nito sa mga troops and heroes niya. Okay. Gumamit na siya ng Eternal Tomb dito. And then meron pa siyang Spiky Ball dito kay King. And ang dami niya pang spells dito. May Skeleton Spell, Free Spell, and Totem Spell. Pwede niya nang iswag. So ayun. Grabe. Beautiful attack from the Destroyer. Town Hall 17 attack guys. Nice, nice, nice. Pang number 32 pa pala si The Destroyer Binanatan niya yung number 14 ng kalaban. Nice, nice. GG's. Dito, panoorin naman natin si Aris. Babanatan niya dito yung base ni Dre. At meron siyang dalang Mass Dragon Riders with Mass Totem Spell. So sige, panoorin natin to. Town Hall 18 yung babanatan niya. Pero hindi pa max yung base ni Dre dito. Hindi pa rin naman max yung Dragon Rider niya na gamit. So mukhang it's a tie. It's a tie. So ayan, panoorin natin. Nag-giant arrow siya dito sa may right side with Siege Barracks. And then, gumamit siya doon ng Quake Spell to soften up some defenses. And then gumamit siya ng Rocket Spear ni RC doon and Seeking Shield. Nagpo-form siya ng pating dito ng kanyang Dragon Riders with Mass Inferno Dragons. Okay, nice. Meron siya ditong Healing Tomb and Eternal Tomb kay Warden, kay MP. Wow, naka-meteor stuff siya dito. Grabe. Level 26 na yung meteor stuff dito ni Aris. Okay, gumamit na siya ng Eternal Tomb. And nandito na sa gitna, gumamit na rin siya ng Dark Orb. Ganda ng Dark Orb, tinamaan yung Revenge Tower and then yung Speeder. Ayun, binagsakan pa ng bulalakaw guys, yung meteor stuff. And then gumamit siya ng Overgrowth spell dito sa may left side. And then wasak. Grabe, sobrang dami pa nung Dragon Riders niya dito guys. Ayan parang ilang piraso lang yung nategi, tas sobrang dami pa. Super overkill kay Aris. Yung base ni Dre dito. So ayun, GG's. Eto isa pang strat na magandang gamitin guys. So try nyo na. Grabe, sobrang dami Parang walang nabawas sir. Ang dami. Nice, nice, nice. Okay, dito naman tayo sa number 21 ng kalaban. Ang a-attack dito ay si Donator ng Clan. Donator ng Clan. At gagamit siya dito ng Mass Meteor Golems with Mass Totem Spells din. Hindi ko alam kung anong Town Hall yung account niya, pero hindi pa max yung heroes niya dito Level 78 yung Queen. Baka Town Hall 17 tong account na to. So ang atakihin niya ay Town Hall 17 din. Sige, gumamit siya ng Log Launcher dito para magkaroon ng access papuntang Town Hall. And then si King and si Queen ang naging pang counter funnel dito, both sides. Oo nga, Town Hall 17 to kasi level 2 yung niya. Level 2 yung Meteor Golem niya. Sige. So yun, parang instead na gumamit kayo na Root Riders sa Town Hall 17, ito na gamitin nyo yung Meteor Golems nyo. Pero kung hanggat wala pa kayong, hindi pa upgraded yung barracks nyo, di ba? Wala pa kayong access sa Meteor Golem. Di mag Root Rider muna kayo guys. Yun talaga yung pinakamagandang strat na gamitin. Uy, throwers yung laman ng kanyang Log Launcher dito. Nice. Ang dami, ilang piraso ata to? 3? Parang 3 throwers yung nakikita ko doon. And napakarami niya pa ditong totem spell pang support sa back end.
Grabe, sobrang lakas ng strat na to. Sobrang lakas ng Meteor Golems, guys. Legit. Parang deserve ng nerf, no? Sa palagay niya, parang deserve ng nerf ng Meteor Golem. Well, may upcoming nerf naman sa kanya, pero sa walls lang eh. Hindi sa hit points and sa damage eh. So, parang aasahan talaga natin na parang magiging puro draw talaga ang Classic War lalo dahil sa mga Meteor Golems. So, ayun, nice hit. Beautiful attack by donator ng clan. Pa-donate naman, boss. GG's. Okay, dito naman tayo sa number 24. Si OPKJV. At gagamit siya dito ng Mass Dragons with, ano to? Hydra clone. Hindi, ano lang, Dragon clone spell pala. Okay, nag-start siya doon ng Giant Arrow sa may 12 o'clock. And then si RC nandun din. Nagpapagat siya ng Rocket Spear. And then Mass Dragons dito sa may Monolith area. Mukhang Super Yeti ata yung laman ng Battle Blimp niya dito. And then i-clone niya yung gitna. Grabe, sobrang ganda na magiging value dito. Nang i-clone niya, uy, Tornado Trap activated. Ang daming air traps. Nako, baka maklone niya yung dragons dito ah. Kailangan niya mag-ingat. Okay, Super Yeti nga yung laman. And then gumamit na siya ng, ayun, na-clone pa yung mga booger. Grabe, pati yung mga boogers na-clone. Pero mukhang hindi na yun magmamatter kasi sobrang wasak na yung gitna, guys. Naubos yung mga core defenses din. Naubos yung mga core defenses dun ni Kitaro. Gumamit na rin siya ng Dark Orb dito sa back end. And meron pa siyang 4 na totem spell pang support. Madalas talaga pag mga ganitong klase ng base layout, guys, yung may mga invi sa gitna and then yung Town Hall ay may mga katabing mga core defenses. Maganda talaga gumamit ng triple clone spells. Tapos iba battle blimp mo. Iba usong-uso dati yon, nung wala pang nerf yung Eternal Tomb. Ang dami talagang gumagamit ng Hydra clone. Bina-battle blimp clone spell nila yung laman ng battle blimp. Tapos puro Yetis pa nun, wala pang Super Yeti. So yun, nice hit. Nice hit from OPKJV using Mass Dragons with clone spells. Ang dami kasi nilang Town Hall 18, guys, and then yung kalaban nila, ang dami rin Town Hall 18, kaya medyo marami-raming Town Hall 18 attacks natin dito. Okay, dito naman tayo sa number 26, si OPK Mera. At gagamitin niya dito ay Mass Dragons with Mass Clone Spells naman. So ito, walang totem spell. Instead, Mass Clone Spells. 4 na clone spell ang dala dito ni Mera. Okay, nag-drop siya ng dragons dito sa may right side. And then naka-Rage Gem yung Warden. And then Eternal Tomb. Si King ay, oy! Naka-Barbarian Puppet. Level 1 and level 2 na Earthquake Boots. Okay, gumamit siya ng Eternal Tomb para umabot yung Battle Blimp sa Town Hall. And then may clone spell siya dito. 4 na clone spells, pinagapang niya dito yung mga Electromites. Meron pa siya ditong RC ability, Rocket Spear, meron pa siyang Rage Spell dito. Si King, meron pang Earth. Ang cute ng equipment ng King niya. Level 2 pa lang, saka level 1. Tignan natin yung bawas ng Earthquake Boots ng King dito. Hindi, kahit ata level 1 lang to, mabubuksan talaga yung walls eh. So yung damage lang ang difference. Parang mahina lang yung damage nung ng Earthquake Boots niya. Kasi level 2 pa lang eh. Ayun o. Pero yung walls mabubuksan talaga. Regardless kung anong level. Ayun, mukhang wasak na tong base niya no, ni Only Pants. Only Pants? Boss! Guidance! Bakit ganyan ang pangalan mo? Only Pants. Fast forward na natin. Ito na. May Rage Aura pa yung mga dragons niya dito. So yun, nice one. May Defending Warden pa dito. Aray, ayun, nategi ka tuloy, Tatang. Nagpakita ka pa eh. Dapat nagtago ka na, Tatang. Joke lang. Okay, nice hit from OPK Mera. Using Mass Dragons with Mass Clone Spells. Okay, dito naman tayo sa number 31. At eto si Cray, si PH Cray. At gagamit siya dito ng Rocket Balloons. Nice! Gagamit siya dito ng Fireball Rocket Balloons. At taatakihin niya yung base dito ni Rena Babes. Nag-start siya dito ng couple of Rocket Balloons to set up his Flame Flinger. And then, sige, zoom out natin. Okay, nag-drop siya ng Warden dito. Malapit sa Flinger. Mukhang eto yung gusto niyang i-fireball, yung Rage Spell area dito. Kasi medyo malaki yung value makukuha. Okay, nag-drop siya ng couple of Rocket Balloons. Para tulungan mapabilis si Warden. Okay, 3 invis and then, ay!
Nagkamali siya ng fireball. Hindi pa nata-takedown ng flinger yung, ano yun? Mukhang, hindi ko napansin. Scatter shot ata yun. Hindi pa nata-takedown ng flinger. Doon niya na i-drop yung fireball. Pero na 3-star niya pa rin. Grabe, tignan natin kung paano ginawang recovery dito ni Cray. Okay, nag-lock sa kanya yung single IT, saka yung Eagle Artillery. Baka mategi. Okay, nice Invi. Kaya alam mo, change target yung, never mind. Never mind. One hit na lang pala yung Eagle Artillery. Nakakamiss yung Eagle Artillery, no guys? Sa ano na lang meron? Town Hall 16 and below. Okay, gumamit siya ng Giant Arrow kay Queen doon. Magkasama sila ni BK. Super Dragon pa rin yung laman ng CC dito. And then Super Minions yung laman ng kanyang Flame Flinger. So si Warden, magsosolo mag-isa dito sa baba. And then yung King Queen niya doon sa may taas. Si RC kaya, saan niya gagamitin? Okay, si RC dito naka-Rocket Spear and Seeking Shield. Ayun, sa may left side niya ginamit. Nag-activate agad siya ng ability ni RC dito. And meron pa siyang 9 rocket balloons. And ang dami niya pang spell support dito. Kaya lang yung Town Hall nandito pa. Buhay pa. Sino kaya ang kukuha sa Town Hall, guys? Mukhang yung RC, no? Ayan, papunta ni RC sa Town Hall. And yung Queen niya doon, buhay pa. Meron pa siya ditong 3 spell support. Uy, tinutukan yung RC niya dito. Okay, gumamit siya ng Invis spell. Kaya lang mamamatay yung RC niya dito. And then si Queen, tinutukan din ng single IT. Buti na lang, mayroon pa siyang totem spell pang distract. Nice one. And then habang distracted dito yung single IT at Monolith, nag-drop siya ng mga remaining rocket balloons doon para ma-snipe. Nice. And then ayun na. The rest ng kanyang remaining rocket balloons ay pang clean-ups na dito. So nice hit from Cray. Although nagkamali siya ng fireball doon kanina, pero it doesn't matter daw. Hindi niya kailangan daw. So nice hit, nice attack using fireball rocket balloons sa Town Hall 15. Okay, last na to. Panoorin natin ulit siya. Yung second attack niya dito kasi fireball rocket balloons din eh. So alam niyo naman, isa to sa pinaka-paborito. Hindi, actually ito yung pinaka-paborito kong strat nun. Town Hall 15 and Town Hall 16. Itong fireball rocket balloons. So nag-start siya dito ng couple of rocket balloons sa may baba. Kasi yung mga ibang bases dito guys, puro Town Hall 18 na talaga. So hindi tayo makakapag-flex ng mga ibang Town Hall level attacks. So baka sa next na lilipatan nating clan yan, sa next content natin. Baka meron silang mas maraming lower Town Halls nila. Dito kasi sa Bohol League, majority ng players nila ay puro Town Hall 18 na talaga. So, ayun. Si Warden dito nag-start sa may 12 o'clock sa kanyang Warden Walk. Ano kaya ang ipa-fireball niya dito? Baka yung Rage Spell Compartment. Symmetrical naman yung base, meaning both sides ay parehas lang. So, walang problema kung kakanan or kakaliwa si Warden dito. Kakaroon na siya ng access sa Monolith. Uy, nag-target yung EA sa kanya. Masakit yung EA. Tignan natin. Bang! Ay! Okay, ang bilis. Gumamit siya ng Invi doon and then Fireball sa Rage Spell Compartment. Nice, nice, nice. Sige. And then King Queen, Giant Arrow. Okay, and then Ice Golem, pang tank. Si Warden, magsosolo na ulit mag-isa dito sa may left side. Town Hall 16 tong binabanatan niya guys, pero hindi pa max. Town Hall 17 ata, ay hindi, sorry. Anong Town Hall ba tong level ano? Town Hall 15 ata si PH Cray. Ang dami niya pang rocket balloons dito and spell support. Yung 4 na invis niya, ang dami niya pang invis spell dito pang support. Okay, ginamit niya na si RC dito sa may baba kasi unti-unti na naubos yung oras niya dito. Kailangan niyang bilisan. Walang pumansin sa Town Hall guys. So baka rocket balloons na lang yung makakakuha ng Town Hall dito. So ito yung kagandahan ng mga panahong active yung Town Hall eh, di ba? Itong strat na to talaga masarap gamitin, Fireball rocket balloons kasi pwede mong gamitin pang snipe yung Royal Champion saka yung rocket balloon sa Town Hall. Sa Town Hall 18 kasi wala na eh. Hindi mo na mapang i-snipe yung RC saka yung rocket balloon sa Town Hall kasi nga passive na. So ayun. Nice, beautiful attack from Cray. GG's. Good game, well played guys. Hindi pala sila 50-50. 35 versus 35 pala to. Kala ko 50 sila. So yun, majority kasi ng players nila dito ay Town Hall 18 talaga. Maraming salamat guys dito sa Bohol League. Shoutout ulit sa kanila. At grabe yung win streak nila dito, 84. Ilang buwan na nilang iniipon to. Baka magkakalahating taon na ata to guys. Or baka more than pa. Kasi hindi pa dadagdag dyan yung mga, tinan nyo, puro draw. Grabe, puro puti na yung warlag nila dito.
Isipin nyo kung dumadagdag pa yan sa win streak nila, baka nasa 100 plus na to. So isa to sa problema ngayon ng Classic War, yung puro draw. Ang dami talagang draw ngayon. So ayan, congratulations. Yung kalaban nila dito, Pinoy din, hindi pa uma-attack. So ayun. Again, maraming salamat ulit dito sa Bohol League Clan, guys. Mabuhay kayo lahat at good luck sa mga upcoming wars nyo. Sana maprotektahan nyo yung win streak nyo. So tuloy-tuloy lang. Hanggang mga 1,000 win streak, kayang-kaya nyo yan. Maraming salamat guys sa pag-imbita sa akin dito at pagtanggap. So ayun. Kita-kits ulit sa susunod. Kung nagustuhan nyo itong video na to guys, huwag nyo kalimutan mag-comment dyan kung may mga suggestions kayo. And huwag nyo kalimutan mag-subscribe yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin dyan para tuloy-tuloy lang tayo. So kita-kits tayo next content ng ating Gala Flex serye guys. GG's Clash on. Peace out. Brah!